Praise the Lord. Praise the Lord. Ang ating topic natin ngayong umaga ay narinig ko yung title na to, narinig ko unang-una kay Boyet, Brother Freddy. Okay, ang title natin ay Every Gising is a Blessing. Naniniwala kayo dyan? Amen. Sige po, palapakan natin ang Panginoon. Paano nangyari na ang bawat gising ay blessing? Paano pagkagising mo, may problema ka? Okay, namali ka ng gising, namali ka ng bangon, or whatever. O kaya, hindi maganda pwesto mo sa higaan, nagkaroon ka ng stiff neck sa leeg. Okay? Paano yun? You must understand, mga kapatid, we must understand na tuwing magigising ka at kaya mong gawin yung nagagawa mo, ano man ang kondisyon natin, blessing po yun. Amen po ba, Nanay Telma? Amen. Blessing yun. Nagising kayo kanina umaga, nakapagkape, nakapunta rito. Blessing? Okay. Tingnan mo ang katabi mo. Bless ba yan? Ayun, di ba? Bukod sa blessing, mga kapatid, ang ating ang paggising natin, did you know na ang ating buhay, mga kapatid, is a miracle? Bakit blessing kapag nagigising ka tuwing umaga? Okay, ating pinakabatang kasama rito, si Nanay Antonia. Magna 93 years old lang naman siya. Okay. For the past 93 years, nagigising lagi si Nanay Antonia. Okay? Alam ko, nung nag-usap kami last Wednesday, nakaprepare niya ang damit niya para ngayong umaga na to. So, Wednesday pa po yun. Hiyang-hiya naman ako. Okay? Okay? It's a miracle, mga kapatid. Life is a miracle. Kaya blessed ka pag nagigising ka. Ano man ang problema mo sa buhay, basta nagigising ka, it's another chance na mamuhay under God's miracle. Main idea. The miracles God did at creation, yung nilikha ang mundo, are still miracles that are worth celebrating. In Tagalogin na natin, ang mga himalang ginawa ng Diyos nung creation ay mga himala na dapat pa ring ipagdiwang. Ipagdiriwang ka namin, Panginoong Jesus. I've seen, mga kapatid, for this year, isa sa mga nag-keep up sa akin para magpatuloy sa Panginoon, sa ministry, sa buhay, at sa lahat ng mga challenges, at sa lahat ng mga ups and downs, sa mga failures and success, isang bagay ang nagpatibay sa akin. Yung mindset na ipagdiriwang ko ang Panginoong Jesus. That's why may isang araw na nakita ko may isang kanta talaga palang dedicated dyan. Ipagdiriwang ka namin, Panginoong Jesus. Okay? Sabi ko, wow. Search niyo yung song na yun. Now, basahin natin yung text natin, mga kapatid. Genesis chapter 2, verses 7 to 9 and 15 to 17. Nilikha ng Panginoon Diyos ang tao mula sa lupa, hiningahan niya sa ilong ang tao ng hiningang nagbibigay buhay. Sabi niyo nga, hiningang nagbibigay buhay. Kaya ang tao ay naging buhay na nilalang. Pagkatapos, nilikha rin ng Panginoong Diyos ang isang halamanan sa Eden, sa bandang silangan, at doon niya pinatira ang tao na nilikha niya. That time si Adan pa lang. At pinatubo ng Panginoong Diyos ang lahat ng uri ng puno na magagandang tingnan at may masasarap na bunga. Sa gitna ng halamanan ay may puno na nagbibigay ng... Ayun, bitin pala doon sa part na yon. Verse 15 na, mga kapatid. Pinatira ng Panginoon Diyos sa halamanan ng Eden ang taong nilikha niya para mag-alaga nito. At sinabi niya sa tao, makakain ka ng kahit anong bunga ng punong kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama. Sapagkat sa oras na kainin mo ito, tiyak na mamamatay ka. Every gising is a blessing because life is a miracle, mga kapatid. Now, ano ang tamang tugon natin sa mga miracles ng creation?
Yung nangyari na to, how many thousands of years, o sabihin na natin millions or billions of years, na sabi na nagsimula sa Big Bang Theory. In a way, ako, for the past how many years, for the past decade siguro, inisip ko, maaari yung Big Bang na yun yung sigaw ni Lord na let there be light. And then there was light. Possible. Not sure, pero malaking possibility. Nung nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat-lahat at natapos niya natin in 7 days, that is a miracle. Tayo, para makabuo tayo ng ilaw na ganito, yung mga gumagawa ng ganito, kukuha yan ng mga metal, plastic, wires at yung talino para through electricity, yung gantong ilaw ay umilaw. So out of something, nakagawa yung mga nag-imbento. Pero si Lord, out of nothing, gumawa siya. Nung nagsabi si Lord, magkaroon ng liwanag, tayo kaya din natin yon. Kaso nga lang, lalapit ka sa switch, let there be light. Ayun. Meron tayong kailangan na gamitin. Si Lord, wala. Kaya nung nilikha niya, example, yung rubber tree, yung puno ng goma ba tawag doon? Rubber tree. Sa talino ng mga tao, na-discover nila na ang pinaka-katas pala nitong rubber tree na to ay pwedeng gawing gulong. At ngayon, lahat ng mga tao na gumagamit ng sasakyan ay aminado, kay karamihan, na yung materyales na ginamit para mabuo yung gulong na yan na kinabit sa iyong motor o sa iyong sasakyan ay galing sa puno na nilikha ng Diyos. Pero yung puno na yon ay naging raw material para mabuo itong goma na ito. Now, is that worth celebrating, mga kapatid? Dapat ba i-celebrate na, na-invento ang gulong? Sabi ng marami, ang greatest invention of all time daw ay na-invento yung gulong. Kasi transportation, lahat-lahat na-apektuhan na. Pero ganun pa man, mga kapatid, we should think na, okay, walang gulong kung walang puno kung saan nanggaling yung katas na ginawang gulong. Tama? Walang cellphone kung hindi na-discover na ang silicone na walang kwentang buhangin na yan, pagka na-compress mo pala at ay pwede mag-store ng data, kaya mag-process at samahan ng magandang program, ay makakabuo ka ng cellphone. Na-discover ng tao yun. Kanino galing ang lahat ng mga yun, mga kapatid? Kay Lord. Amen? At yung pinakabuhay natin, galing sa Diyos yan. I mean, of course, lagi na natin ito narinig, regalo na Diyos yung buhay mo, so pasalamatan mo si Lord. Yung yung nakakasawang marinig na yan ay bibigyan natin ng sariwang dating ngayong umaga. So, ano ang ating response? Our response to God's miracle of creation. At isang word dyan, ang paulit-ulit, yung word na celebrate. I-celebrate natin. Amen? So, according sa verse 7, ang sabi po sa verse 7, nilikha ng Diyos yung tao. Okay? So, number 1, celebrate with thankfulness. Okay, nakita na kayo ng isang tao na umattend ng party, nagpa-party ang lahat, pero siya hindi mukhang nagpa-party? Okay? One time naka-attend ako niyan. Yung mga kakilala ko sa ibang lugar. And then sabi ko, bro, bakit tahimik ka lang dyan? Pati ka kumain. Magsaya tayo. Siguro may problema ka. Lumalapit na kaming lahat, no? Mga magkakaibigan, malungkot ka ba? Talunin mo yung lungkot na yan. Ang dami namin pinayo. Wala pa, hindi pa humingi ng payo yung mama. Pinayuhan na namin. Alam mo, tanong niya lang, meron ba kayong Imodium? Kami ngayon nagkatinginan. Nagkatingin, pabira, yan lang pala problema mo. Hindi mo sinabi kanina pa para makapag-celebrate. Ay, minsan na tayo magkikita-kita. Okay? You see, minsan, until we talk with people, hindi natin malalaman kung anong problema, especially with God. Ang Diyos nagtatry na mangusap sa atin through creation. Amen? Sa Antipolo, pag umakit ka sa Antipolo, mayroong space doon na sa lugar namin, 60 meters above sea level. So kung ito yung sea level, magbilang ka ng 60 meters, yun yung taas ng lugar namin. May lugar doon sa Antipolo, did you know, na mayroong 300 plus meters above sea level? Magbilang ka, ang isang
Ang isang height ng isang floor, si Engineer Raul, 10 meters o 10 feet. 10 feet. So isang floor ay 10 feet. Magbilang ka ng 30 floors. Ganong kataas yung lugar namin compared sa sea level. Amen. Nandiyan ba kayo mga kapatid? Ayun. So, as we can see, nung nalipat kami ng Antipolo noong 2007, sabi ko, ngayon ko lang na-appreciate talaga na totally yung Antipolo. May time, binike namin yun, o naglakad kami ng mga kaibigan ko. Sabi ko, ang ganda pala ng pumunta kami ng Cloud9, nandun kami tuk-tuk ng Cloud9 at looking sa kabuuan ng Quezon City, ng Taytay, Cainta, hanggang Binangonan, hanggang San Pedro, may kita mo, hanggang Laguna, kita mo, depende sa linaw ng mata mo. At kaibigan ko, sabi niya, sino ang nagdi-deny na may Diyos? Hindi kayang gawin ng tao yung ganito. At sinong pinakamatalinong engineer, sinong pinakamatalinong politician ay hindi kayang gawin pagsama-sama yung talino para magawa yung mga ganito. Pero yung mga cities na ito, yung mga kabahayan na ito, ay bunga din ng talino na ibinigay ng Diyos. Now, bakit mo kailangang i-celebrate ang miracles ng Diyos with thankfulness? Kasi ang kabaliktaran ng thankfulness ay yung angal. Diba? Sa Pasko, okay, maraming papasalamat. Wow, meron tayong menudo. Wow, meron tayong Valenciana. Di ba? Pero pag ordinaryong araw, tuyo na naman. Yan na naman. Wala ka bang ibang iluto? Hindi pa nagpapasalamat, okay, umaangal na. Amen? Sino dito ang maangal sa mga pagkain? May nagtuturuan na po dito. Sino dito hindi kumakain ng gulay? Ayun, nako. Pagka naghain ng gulay, wow, thank you. You are God's human being, not other people's human doing. Bakit ka kailangan magpasalamat sa Diyos, mga kapatid? Kasi nilikha ka ng Diyos. Minsan, may mga tao nagsasabi, ay, ang anak ko, aksidente yan. Aksidente? Paano aksidente yan? Hindi yan pinlano? Okay? And I've seen people, mga kapatid, na may history ng, ilalaglag. Karamihan sa mga kilala ko na nakaranas ng ganun, na ilalaglag sila, mayroon sila laging insecurity, ang lalim-lalim ng hurt nila, sumiseparate sila dahil tinry na ilaglag. So as you can see, simpleng parang hindi pa buong tao yun sa sinapupunan ng babae. Pero alam nung simpleng zygote na yun, kung tawag nila, yung fetus na yun, alam niya agad kung welcome siya. Naramdaman niya. And I've seen people then na na-overcome yun. Many years ago, may kausap ako isang babae na alam niya na at talagang nag-iyakan sila ng nanay niya nung nag-usap sila at nag-sorry, humingi ng tawad talaga yung nanay niya. Alam na nila yon. Pero naging Christian sila, nung na-born again sila, nagkaroon sila ng one-on-one ng anak niya one time. She was younger ng mga panahon na yon. Sabi niya, bro, iba ang naging dating. Alam ng nanay ko na ginawa niya sa akin. Alam ko rin na ginawa ng nanay ko yun. Pero nung nag-usap kami at humingi ng tawad ng nanay ko at ako ay parang ni-recall ni Lord yung mga nangyari sa buhay ko. And then, umiyak lang kami. And then, ang gaan na. Nanalangin kami. You see, mga kapatid, kapag ang tingin mo sa sarili mo ay human doing, I mean, may couple na nagkamali at ikaw ang naging bunga. Na parang, ay, wala eh. Hindi ka human doing. Hindi ka kagagawan ng tao lamang. Ikaw ay nilikha ng Diyos. It so happen na nangyari ito. So, para malampasan mo, yun man ang case o iba ang case o ikaw ay nabully, talagang maraming problema ka naranasan or whatever, mababa ang low self-esteem mo, parang ganon. Ano nga na sitwasyon mo? Kailangan tanggapin mo na ikaw dapat ay magpasalamat sa Diyos kasi anuman ang background, history ng buhay mo, mahirap ang buhay, marami naging problema, whatever man, negative na.
ikaw ay nilikha ng Diyos. Binigyan ka ng tsansa ng Diyos na mabuhay at maisapamuhay mo ang buhay na ibinigay niya sa'yo. As you can see in the verse, mga kapatid, balikan nga natin yung verse 7. Sabi doon, tingnan nyo mga kapatid Verse 7. Nilikha ng Panginoon Diyos ang tao mula sa lupa. And there's a connect. Okay? May na-discover ang mga scientists na kung ano ang chemical composition natin, yun ang chemical composition ng lahat ng mga nasa paligid natin, even ang universe. Ay no wonder. Kasi ang ingredient o ang raw material na ginamit ng Diyos para maging tao tayo, Arlene, ay lupa. Ang kaibahan mo lang sa ordinaryong lupa, ikaw ay hiningahan ng Diyos. And that person, si Adan, ay naging buhay na nilalang. So hindi ka lang composed na mga 3 trillion o trillions of cells na nabuo at so happen na yan ang nangyari sa buhay mo. Hindi. Kita ka ng Diyos. That's why, ang unang attitude na dapat nating isipin, mga kapatid, you need to be thankful. Mapagpasalamat. Pangalawa, mga kapatid, anong dapat nating i-celebrate? Celebrate with responsibility. Tingnan nyo, you are not a victim of your circumstance. Kwento ko kahapon, doon sa mga kabataan. Ano ba sinabi ko kahapon? Bigla nawala, whatever your situation is, you will have to make decisions. May dalawang bata, may dalawang mama na may tatay. Yung tatay nila ay lasenggo. Lumaki yung mga bata at naging mama at nagkaroon ng kanilang buhay. Yung isa ay naging lasenggo rin. Yung isa ay naging maayos ang buhay. Tinanong later on yung dalawa. Yung una ay yung tinanong yung lasenggo. Sabi niya, bakit naging ganyan ang buhay mo? Sabi ng mama, kasi ang tatay ko lasenggo. Kaya, lasenggo tatay ko . Yung isa naman, sabi niya, tinanong siya, bakit ganyan ang buhay mo? Mas asenso ka. Uy, thank you so much, Kuya Ronnie. Thank you. Bakit ka ganyan? Ang sabi niya, kasi lasenggo na nga ang tatay ko. Nakita ko ang pamumuhay niya. Kung gagayahin ko pa siya, alam ko na ang mararating ko. What is the point in that illustration, mga kapatid? It's your choice. Kung pangit ang sitwasyon mo, choice mo na tanggapin ang sitwasyon mo at maglumpasay ka dahil ganyan ang sitwasyon mo. Or, you will look to God at magdidesisyon ka na, Lord, ano ba ang meron para sa akin? Okay? Ito kami. Ito ang mahirap ang buhay. Ito ang sitwasyon ko. Ako ay may karamdaman. Ako ay ganito ang aking sitwasyon. Parang feeling ko na mag-give up na ako. Ito na lang ba? Well, it's your choice. Kung ang choice mo later on ay gano'n na lang di gano'n na lang Pero kung ang choice mo ay kunin kung ano ang prepare ng Panginoon para sa'yo, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, give you hope in the future. Kung yun ang pinaniniwalaan mo, then I will take responsibility. Hindi ko sisisihin ang tatay ko. Ay, ganito ang buhay ko, si tatay ko . Sila kasi . Alam mo, ba't naging ganyan ka? Sila kasi. Diba? You are not a victim of your circumstance. Ba't ako mag-celebrate ng Pasko? Ganito lang din mo, wala namang mangyari sa buhay ko. Imbierna, parang pinagtakloban ng kaldero at ng whatever. Amen ba? Kasi, brethren, bilang tao, mas madali ang mag-give up, maasar, makipagtalo. Mas madali yun. Kasi yun ang normal natin. Yun tayo . Kahit sabihin mo, masabait tayo kumpara sa iba, may kanya-kanya tayo mga kapalpakan sa buhay, may kanya-kanya tayo mga kamalian sa buhay, may kanya-kanya tayo mga kahinaan sa buhay. Maaring hindi mo kahinaan yung side na yan, pero may ibang side, mahina ka. At lahat tayo. So, ang isang kahinaan na dapat nating ma-overcome ay yung paninisi. Take responsibility.
Don't say na, ay kasi, sila kasi. Ano yan eh? Okay? Hindi ako yan. The devil made me do it. Ang diablo kasi, dapat maayos ang buhay kung wala yung diablo. Okay? Lahat na lang diablo. Tumingin sa kapitbahay, diablo rin. Tumingin sa salamin, lalo na. Huwag mo sisihin ang... May nagtuturoan po dito. Huwag mo sisihin ang dapat mong sisihin o kung sino-sino man. Mamatay ka na naninisi. Kailangan mong tingnan anong ino-offer sa'yo ng Diyos. Open your eyes, open your heart, pakawalan mo ang mga negative emotions sa buhay mo and you will see clearly. Nasa Bible yan, sabi ni Jesus. Sabi niya, huwag mong pansinin ang puwing sa mata ng ibang tao, samantalang may troso dyan sa harapan mo. Sabi doon, tanggalin mo ang troso na yan and you will see clearly. Bakit hindi nakakita ng malinaw yung mga tao? Kasi yung kabayo may harang dito. Yung iba, ganun. Wala ka nang makita. Blinded na ng sama ng loob, blinded ng insecurity, blinded ng negative emotions. That's why hindi na nagagawa yung dapat gawin. And the rest of the day ay nangyayari ng may paninisi. Hindi ka makakapag-celebrate kung ikaw ay maninisi. Wala kang reason para mag-celebrate. Maninisi ka, maninisi ako. Pero here, if you will take responsibility, tingnan nyo ang sabi ng Bible, God put human beings in the right place at the right time. Sabi ng iba, nako, Brother Alice, siguro kung naging Ayala lang ako. Ayala Avenue. Hindi. Ayala ang apelyedo ko, o kaya Zobel, o kaya kahit na Musk na lang, o kaya Gates mga ganun. Naku, siguro mas maganda. Okay, tanggapin mo na mga kapatid, hindi ka maging Ayala. Hindi ka magiging anak ni Elon Musk. Kung anong meron ka ngayon, take responsibility. Si Moses, nung tinawag ni Lord, sabi niya, Lord, wala akong hawak. Wala akong kakayanan. Lord, hindi ako marunong magsalita. Sino ba gumawa ng dila mo? O nga, hindi nakalusot si Moses. Gumuulis ng dahilan. Lord, hindi ako mahusay makiharap sa mga tao. O sige, si Aaron maging propeta mo, parang ikaw ang Diyos. Bandang huli, Lord, ano pang gagawin ko? What's that in your hand? Si Moses meron tungkod. Yung tungkod na yun ang ginamit ng Diyos para mag-perform ng miracle si Moses. Hinataw niya ang dagat, nahati ang dagat. Binato niya ang tungkod niya, naging ahas. Ginaya ng mga magicians ni Pharaoh, naging dalawang ahas yung mga tungkod ng mga magicians niya. Pero yung ahas ni Moses, kinain yung dalawang ahas na yun. Ang tanong lang ng Diyos, anong meron ka ba ngayon? Doon tayo mag-partner. Lord, meron akong talino eh. Okay, good yan. Lord, paano kaya yun? Talino lang meron ako, walang ganda. Hindi mo kuha lahat. Okay? Kung anong meron ka, yun ang gagamitin ng Diyos. Para ikaw ay umasenso, para ikaw ay makapagpatuloy, para ma-celebrate mo ang buhay. Amen? Ayan. Yung mga ngiti ng isang nanay na katulad na ni Antonia, yan yung mga kainggit-inggit na ngiti. Kayang ngumiti in the midst ng mga struggles. Okay? Okay? There's so much, mga kapatid. At nung nilikha ng Diyos yung tao, after niya gawin yung creation, ang sinabi lang, okay, pagyamanin mo ito, Adam, pagyamanin mo ito. So anong meron ka? Pagyamanin mo. Wala kang skill katulad ng katabi mo, o hindi ka doon, hindi ka para doon. Kung anong meron ka, yun ang gagamitin ng Diyos. Okay? Medyo makapal ang mukha mo ng konti. O di, baka pang business ka. Pwede ka magsimula mag-alok-alok ka, something na ganun. Okay, hindi gano'n kakapal ang mukha mo, pero mahusay ka sa computer, o baka pang IT ka. Di ba? O maaring ikaw ay mahilig magsalita. Magaling ka magsalita.
Imbis na gamitin mo yan sa pagchichismis, o gamitin mo yan sa iba. Okay, kaya may nagtanong nga kung ang nanay ay ilaw ng tahanan, ano naman ang tawag sa mga chismosa? Ang tawag daw ay street lights. Kasi nasa kalsada sila lagi nakikipagkwentuhan o kung ano-ano. Okay? Pero kung ang kwentuhan ng mga chismosa na yun ay si Lord, ang tawag sa kanila is the Good Samarites. Amen? Kung ikaw ay na-born again na, at dati kang chismosa, tinan mo katabi mo, sabi mo sa kanya, magbago na tayo! Gamitin natin, tayo ay the Good Samarites. Ang ating sinichismis ay si Lord. Take responsibility. Amen? Ay, hindi ako naka-attend kasi yung alarm clock ko hindi nag-alarm. Oh, di nga. Di ba, ilang beses mo nga pinapatay yung alarm Yung katabi mo na lang, hindi mo... Di ba? Kaya payo ng mga pag mag-alarm clock ka, or cellphone, ilayo mo sa'yo. Para kailangan mong bumangon. Kasi pag reach up, within reach lang siya, nag-alarm, snooze. Okay? Hindi pwede. Number 3, mga kapatid, why should we say that every gising is a blessing? Okay? Itong dapat mong gawin. Celebrate with obedience. Bakit kaya, of all things na pwedeng ilikain ng Panginoon, Kuya Dante, after nilikha ang buong creation, ang Eden, and within Eden is the Garden of Eden, naglagay sa gitna ng Garden of Eden ng tree of life and tree of knowledge of good and evil, the rest na mayroon pa mga ibang mga puno. Ang utos ay ito. Pwede niyong kainin ang lahat ng mga bunga ng mga punong kahoy dyan, whatever man dyan, pero huwag yung isa na nasa gitna. Now, ang tanong ay, kung sabi ng iba, Pastor, alam mo, nakakaduda si Lord minsan. Sabi ko, bakit? Kasi alam niya naman magkakasala, ba't naglagay pa siya? Brethren, if you can see, God has given us free will. Yun ang tawagin nating sugal ng Panginoon. Nung ikaw ay binigyan ng free will ng Diyos, sugal niya yun in a sense. Kasi kung ikaw ay dipindot, okay, pag pinindot itong gagawin mo, o di maging Sims ka na lang. Maging simulation ka na lang. Binigyan tayo ng free will ng Diyos kasi gusto niya natural ang pakikisalamuha. Hindi inuutusan. Bagamat tayo bilang mga tao, gusto natin, kontrolado natin mga bagay, dapat dinumero. Pag ganito nangyari, dapat ito nangyari. We want to be in control. Did you know, si Lord hindi naging isip yon? Gusto ko maging in control maski sa buhay ng tao na to. Para hindi ka na magkasala, tanggalin ko na lang yung bugs sa algorithm mo para hindi ka na magkasala. Tanggalin ko na rin yung puno. Pero ang gusto ng Diyos, you celebrate with Him in obedience. Na pag napagtagumpayan mo yung tukso na to, Lord, may celebrate tayo. Oh anak, napansin ko nga. Celebrate tayo. Nagawa mo, nabatiin yung kagalit mo. Lord, ang hirap. Pero binati mo. Okay? At na-overcome mo na. Alagay anak, celebrate tayo. You need to celebrate obedience. Basahin natin ito. You are given with the ability to choose or free will so you can obey God accordingly. God bless us with free will at hindi lang free will, lahat ng kailangan mo. And did you know, sabi sa Bible, si Adam ang nagpangalan sa lahat ng mga ang mga hayop na yan. Okay? Parang pangit. Siya nagpangalan. Okay? Nung nakita niya ang isang isda na parang ang sarap prituhin o sa lalagyan ng kalamansi sa gitna, ito talagang ihaw, tilapia ka. Okay? Nung sabi niyan, medyo maangas tong ano na to, ang laking pusa, tapos mayroong mga balahibo. Leon. Okay? Nung nakita siya ng hayop na mahaba ang leeg, nako, giraffe. Hi, giraffe. Si Adam ang nagpangalan sa lahat ng nilikha ng Diyos. That's obedience doon sa sinabi ni Lord na ikaw nang bahala. Hindi pininpoint ni Lord lahat.
Adam, pangalanan mo. Adam, kailan sa umaga pumunta ka rito. Adam, pupunta ako pag ganito, salubungin mo ako. Hindi sinabi ni Lord yung mga sobrang detalye. Ang sinabi niya lang, pangalagaan mo yan. At ang sabi din ng Bible, tuwing bababa ang Lord at doon sa Garden of Eden, symbol of God's temple, si Adam, sinasalubong siya. At nagkikwentuhan sila habang naglalakad sila. Pero nung nagkasala si Adan, ang ginawa nilang dalawang mag-asawa, nagtago. Yung time na bababa ang Panginoon, nagtago sila. Naku, mag-aalas 8 na. Bababa si Lord, tago na tayo. Okay? Ba't sila nagtago? Kasi may disobedience. Pero nung wala yung disobedience, nakikipagtagpo sa Panginoon. Typical yan sa atin. Kaya may mga taong tinatamad mag-pray, tinatamad umattend ng church, tinatamad sa mga gawaing spiritual, kasi one way or the other, kinokondem ang sarili, hindi ako kasing bait ni Ate Josie. Hindi ako kasing bait ni Nanay Telma. Kasi kayo na lang mag-church. Pero hindi eh. You must celebrate obedience. Halimbawa ganito, nabibilang niyo ba yung pag-attend niyo sa church? Naku, nakaka 2 months na ako na walang absent. Praise the Lord. Sabi Lord, anak, alam ko yan. Nakikita ko yan. Lord, 2 months na ako umattend na walang absent, pero 2 months akong laging late. Oo nga, anak. Lord, next month, tulungan mo ako next month ay maging maaga na akong dumating. Of course, alam niyo na. Pag nangyari iyon, sasabihin ni Lord, celebrate tayo. Bakit Lord? Kunyari pa eh. Kasi anak, hindi ka lang umaattend ka pa ng umaga. Alas 9 pa nga lang, nasa hagdan ka na eh. Guess nyo? I-celebrate natin yan. Maliit na pagsunod, malaking pagsunod, i-celebrate natin yan. Amen? Pero hindi sa mga maboting usapan. Kaya pansin niyo, si Jesus Christ, mahilig ng laging may meal time. Nung binuhay niya si Lazarus, sumunod na pagkakataon, ano nangyari? Before pa. Okay, check niyo kung alin na una. 'Di ba? Kahit saan mo makikita mga kapatid, hindi lang yung Last Supper ang instance sa Bible na si Jesus Christ ay kumakain kasama ng mga tao. Kaya nga napagkamalan siyang patay gutom eh. Matakaw. Hindi alam ng mga tao bakit kain si Lord. Isip agad ng mga tao dahil hindi nila kilala si Lord. Ano yan? Glutton yan. Matakaw yan. Hindi, kung kilala na si Lord ay nakikiselebrate. And what's the better way to celebrate? Sa magitan ng pagkain. Amen ba? Sa mga mag-asawa dyan, when was the last time na nag-date kayo? Pastor, madalas. Kasama mga bata. Hindi date yun. Baka kailangan nyo mag-date? Wala akong ka-date, Pastor. O baka pwede mo i-date ang nanay mo. Yung boyfriend, girlfriend mo, dinidate mo sa Starbucks. Nanay mo, 3-in-1 lang. Upgrade mo naman ng konti. I-celebrate mo yung pagsunod niya sa Diyos. Amen? Sa mga ganitong mga time. Every Sunday, sineselebrate natin yung presence ng Panginoon. We must be eager, active, masigasig, at talagang, alam mo yung kahit napuyat ka, parang hindi ka puyat. Amen ba? Kahit na may problema ka, parang wala kang problema. Pero hindi mo tinatanggi na wala kang problema, o hindi mo sinasabing wala kang problema, at hindi ka pagod, hindi ka puyat. Kundi natatalo nung pananaw mo sa buhay, ang lahat ng mga negatibong nangyayari sa buhay mo. Amen? That's the attitude ng isang tao na nag-celebrate with the Lord. Magbabasa ako ng Bible kasi gusto ko malaman ang kalooban ng Diyos. Ayoko magbasa ng Bible. Ang daming utos, grabe. Utos dito, utos doon. Hindi pa nga ako tapos dun sa isa, may utos na naman. Di ba? Nakakasawa na minsan ng preaching kasi yung utos ng utos, yung mga lagi niya na naririnig ko. Wala bang bagong preaching? Sa isang tao, mga kapatid, I've noticed, even sa sarili ko, pag may isang mga bagay, lalo mas bata ako, pag may isang preaching na laging hindi ko gusto,
Chinecheck ko sarili ko, bakit kung hindi ko gusto yung preaching? Kasi mali-mali yung grammar nung nagtuturo eh. Okay? Woe to me. In Tagalog, sino ako? Mga ganun ba? Nawala agad ang aking atensyon. Pero kung isipin ko na, ay hindi, narinig ko yan, may purpose si Lord. Hindi ko tinitingnan ang circumstansya, kundi tinitingnan ko kung anong ginagawa ng Panginoon. And whichever the case, mga kapatid, nakikita ko sarili ko na, kaya pala mini-message mo sa akin yan, Lord. Kasi I need to change something. I need to obey. In conclusion, mga kapatid, every day of our lives are miracles. Amen ba? And three of the best responses we can give to God because of His miracles is being thankful, being responsible, and being obedient. Sabihin nyo nga po, thankful, responsible, obedient. Okay, ulitin natin. Thankful, responsible, obedient. Okay, ulitin natin for the last time na mas malakas. 1, 2, 3. Thankful, responsible, obedient. Palapakan natin ang Panginoon, mga kapatid.